News Updates. Sa ating mga balita, ex-QCPD-CIDU Chief Mark Julio Abong sibak sa serbisyo ayon sa PNP. Isa patay matapos sumalpok ang isang van sa oil tanker sa Bataan. Kagawad, patay sa pananaksak sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Presyo ng petrolyo magtataas simula bukas, January 16. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tinanggal na mula sa serbisyo si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong na naaresto matapos magpuputok ng baril sa labas ng isang resto bar sa Quezon City noong Nobyembre ng nagdaang taon, batay sa kumpirmasyon ng Philippine National Police o PNP ngayong araw, January 15. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., napirmahan na niya ang dismissal order para kay Abong noon pang December 18, kaugnay sa hit and run case nito noong August 2022. Matatanda ang naaresto si Abong noong nakaraang taon matapos umano nitong saktan ng isang waiter at magpaputok ng baril ng 2 beses sa labas ng bar sa Scout Rallo Street sa barangay Laging Handa kung saan napaulat na lasing ito ng mga oras na iyon. Isang nasawi matapos sumalpok ang isang van sa oil tanker sa kahabaan ng Roman Highway sa Abukay sa Bataan ngayong araw, January 15. Sa tindi ng salpukan, nagtamo ng malubhang pagkasira ang harapan ng van kung saan naipit ang driver nito na nagsanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa mga saksi, patungong Pampanga ang truck habang pamarivelis naman ang van nang bigla itong mag-iba ng direksyon na nagresulta sa pagkakasalpok nito sa nasabing oil tanker. Ang mga pangyayaring ito ay nakuhanan pa ng dashcam footage mula sa isang sasakyan na nasa likuran lamang ng nabunggong truck. Agad namang nirespondihan ng Metro Bataan Development Authority at ng Municipal Risk Reduction and Management Office ang insidente upang makuha ang katawan ng biktima mula sa nawasak na van. Samantala, nagsagawa rin ng clearing operation ng Bureau of Fire Protection ng Abukay upang linisin ang mga tumagas na langis mula sa 2 sasakyan. Natagpo ang patay ang isang kagawad na isa ring local dentist sa Calapan City, Oriental, Mindoro kahapon, January 14. Ayon sa pulisya, tadtad ng saksak ang biktima na kinilalang si Dr. Augustine Bolor Jr. alias Doc Ting, 63 years old, sa sarili nitong dental clinic sa Barangay San Vicente Central kung saan una siyang nakitang nakahandusay ng kapatid nito. Pagnanakaw ang tinitingnang motibo ng mga otoridad sa krimen habang patuloy pa rin gumugulong ang kanilang investigasyon sa nangyari. Samantala, mariing kinondena ni Calapan City Mayor Malu Flores Murillo ang pagpaslang kay Doc Ting kung saan nag-alok pa ito ng 200,000 pesos na pabuya para sa pag-aresto sa salarin. Muling mananakit ang bulsa ng mga motorista matapos mag-anunsyo ang ilang kumpanya ng langis na magtataas sila muli ng presyo ng petrolyo simula bukas, January 16. Magkakaroon ng pagtaas na 30 centavos kada litro sa gasolina habang 90 centavos kada litro naman sa kerosene at diesel para sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation. Gayun din naman na magpapatupad ng kaparehong oil price adjustments ang kumpanyang Clean Fuel. Una nang sinabi ng Department of Energy na asahan ng oil price hike sa diesel at kerosene at walang minimal rollback sa gasoline kasunod ng 4-day trading sa Min of Platts Singapore o MOPS. Samantala, wala pang anunsyo ang ibang oil company sa price adjustments ngayong linggo. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.